Awit 133, verse 1. Sabi po niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Napakasarap pong pakinggan. Ano po, ulitin po natin. Sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. At dito po sa Efeso chapter 4, verse 13, para po maintindihan natin kung ano yung pagkakaisa na gusto ng Panginoon. Sabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ulitin ko, sabi niya, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pwede po sa tanong Panginoon tayo pinanalangin. Panginoon, sa oras po ito, aming pumhiling. Nakali po inyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng salita, aking panalangin. Kayo po mag-usap sa puso at isipan ng bawat narito, ng bawat nakakarinig, Panginoon, at aking pong hiling gagamitin po niyo ang lingkod na mahayagan yung kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat yung magsabi ng Amen. Tayo po makakapuna. Tulad po ng ating pong binasa, nabasa po natin, napakaligaya, sa yung awitin at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Awitin po yun, di ba? Inaawit natin, napakasarap ng awitin. So, pero kung minsan, ang tinatanong po natin kung sa isipin natin, tayo nandito, tayo nagkakatipon, nagkakaisa sa pagsamba, pero ano talaga ang tunay na pagkakaisa sa harapan ng Diyos? Napakahalaga po natin maintindihan kung ano tunay na pagkakaisa, kung paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Ang sabi po niya, ang isa sinabi niya, ay yung isang pananampalataya. Ang isang pananampalataya, yung pong pagkilala, gaano katotoo ang Diyos, gaano siya, kung para bang sino ang Diyos sa buhay natin, o kaya sabihin po natin, o kaya sa ibang angulo, sabihin muna natin, yung po sinasabi ng Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya po napakalaga, ng salita ng Diyos tayo magkaroon ng pagkakaisa. Yun ang unang napakalaga na pagdating sa mga katuruan, sa mga doktrina na tinatawag natin, kung ikaw ay nasa isang pamilya ng iglesia, ano man iglesia, it doesn't matter, pero mahalaga, nandoon ang pagkakaisa. Nandoon ang pagkakapareho-pareho. Nandoon ang kaisahan ng pag-unawa, kaisahan ng pananampalataya, pagkilala, pagsunod. Kasi kung iba-iba tayo sinasabi, hindi tayo pareho ng pamamaraan, nawawala yung pagkakaisa. Paano kayo magkakasama kung hindi kayo pareho ng pamamaraan sa pagsunod sa salita ng Panginoon? Kaya nga po ito sa decision sa atin, kapag kung saan tayo tinawag ng Diyos, o habang kung ikaw ay naroon, siguraduhin mong ikaw ay mag-aral at makasunod, makaunawa sa itinuturo sa sinasabi ng Panginoon. Tandaan po natin, ang mga bawat grupo ay may kanya-kanya pong pagpapaliwanag, may kanya-kanya po sila paniniwala. Ang mahalaga, naintindihan mo kung yung pinasukan mo kung saan ka. Bagamat sinabi ng Panginoon ang lahat, ang sinasabi ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, paano malalaman ng katotohanan? Huwag po tayo mag-teknikalan pagdating sa katotohanan. Ginagamit natin yung technical dahil alam na natin yung katotohanan para maipaliwanag natin. Ang katotohanan ay yung mga bagay na nagbibigay kapulihan, kaluwalhatian sa Diyos. Ano mang bagay katuruan na hindi po nagbibigay karangalan sa Diyos, itabi natin. Hindi po tayo pwedeng magkaisa na pinaparangalan mo ang iglesia, hindi ang Diyos. Pinaparangalan mo ang tao, hindi ang Diyos.
Pinapangaral mo ang mga gifting, hindi ang nagbigay. Para bang dapat matama ang ating pag-unawa kung sino dapat nating itaas sa ating mga buhay. Doon tayo dapat magkaroon ng kaisahan. At dito tayo tuturuan kung ito ang ating layunin ng Panginoon ay siyang ating maitaas sa ating buhay. Kailangan natin mag-aral sa ating pag-aaral. Ito ang ating purpose. Ang Diyos ay maitaas. Mga parangalan. Amen? Hindi po ang iglesia, hindi po yung pastor, hindi po yung sino man. Kung hindi ang Diyos na nagbigay ng buhay at umibig sa atin. Sabi niya, dahil doon, at marami naman po sinasabi ang salita ng Panginoon. Sabi nga po niya, at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan. So, ibig sabihin, ako'y naniniwala kapag ang layunin mo, ang Diyos ay iyong gustong itaas. Hindi po mahirap hanapin ang katotohanan. Dahil ang purpose mo, ang Diyos ang maparangalan, tuturuan ka ng Panginoon. Gagabayan ka ng Diyos. Kung may mali man sabihin na natin, pero papunta ka sa katotohanan dahil bubuksan ng Diyos ang katotohanan dahil ang gusto mo maparangalan ng Diyos. Kapag po doon tayo nagkakaisa, para mo pa may problema ata sa katuruan, hindi po ba parang ganito? Tandaan po natin yung ating nasasabi, pagdating sa katuruan, ng katuruan ay nag-drawing tayo para tayo nag-painting kung anong klaseng Diyos meron tayo. Ulitin ko, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay tulad ng isang pagpinta ng larawan ng mukha ng Diyos. Kaya kapag nagkamali ka ng iyong katuruan, nagkakamali ka ng stroke, baka yung kilay hindi mo pababa, pataas na. O kaya meron siyang balak sa mukha. O meron siyang pimple sa mukha. Para pong expression lamang po yung sinasabi. Para sinasabi ko, ang katuruan ng salita ng Diyos ay tulad ng pagpinta sa mukha ng Diyos. Kaya nahanapan natin, saan ba, ano bang katuruan, ano ba yung tamang pagpapaliwanag na ang Diyos ang siyang nabibigyan ko ng kapurihan sa aking sasabihin. Hindi ko dapat minamaliit, hindi dapat na napupulaan kung anong klaseng Diyos meron tayo. Ang salita po ng Diyos na nagtuturo, gumagabay sa atin. Para po isettle po yung mga question. Kasi alam ko, ako naniniwala, kaya po isunod ng Diyos ang kanyang kasulatan upang hindi na tayo magtalo-talo. Lalo na sa mga basic. Minsan nga, basic pa, nagkakatalo-talo pa. Pero isinulot ng Diyos para isara ang mga bibig na masyadong matatalino. Hindi Diyos ang hanap na gusto paralan, kundi kanilang katalinuhan ang kanilang gusto maitaas. Yung kanilang sariling, parang gusto ang karangalan, kung minsan parang magaling kasi. Ang tunay na magaling ang Diyos. Ang tunay na katotohanan, hindi po ito, mga basic po ang tinuturo sa atin, makikita natin. Basically, makikita natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ipinapaunawa sa atin. Pero pagkatapos ng basic, nandun na po, hindi mo na pwedeng sabihin, maintindihan ko ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maintindihan ko kalaliman ng Diyos, gaano katotoo ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Hindi po ito nakukuha maliban ang Diyos mismo na ang maghahayag sa iyo. At kapag hinanap mo kung ano yung magaling sa Diyos, ipapakita ng Diyos sa iyo ngayon sa kanyang salita kung saan mo ito makikita. O mga bagay na dati mo binabasa, hindi mo naintindihan, hindi pa binubuksan sa iyo ng Diyos. Pero kapag hinahanap mo na ang Diyos sa kanyang kalwalhatian, bigla mo bubuksan ng pangunawa kasi ang Diyos mag-reveal na sa iyo. Dapat kong maliwanag. Kung tayo tumatanggap ng mga magagandang bagay, revelation po ng Diyos. Katulad ng Panginoon nang tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako? Sabi po ng isa, kayo po ang anak ng Diyos, ang kataas-taasan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi nagmula sa iya. Ito'y kapahayagan ng Diyos Ama sa iyo upang masabi mo at makilala mo na ako nga ay anak ng Diyos. Tignan po niyo, kasimpleng usapan. Pero mismo si Kristo, sabi niya, hindi yan galing sa karunungan mo. Ito'y kapahayagan ng Diyos.
Kaya nga po maraming Kristiyano, kung sabihin natin under the umbrella of Christianity, hindi man nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Kristo at hindi man nila matanggap na si Jesus ay tunay na anak, dugtong na anak, walang pinanggalingan, walang pinagmulan, dahil ito'y galing sa Diyos Ama nang mula sa walang hanggan. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay anak siya mula pa nung walang hanggan. Pero hindi lahat tumatanggap niya. Pero sa mga tumanggap, sabi nga po niya, ito'y kapahayagan ng Diyos sa inyo. Hindi dahil tinuruan kayo ng tao, dahil ang Diyos ang siyang nagtuturo sa ating mga puso upang tanggapin ang katotohanan nito. Nagre-reveal po ang Panginoon sa atin. Amen? Dapat magkakaroon tayo ng kaisahan. Kaya ngayon, kung tayo nagkakaisa, kapag may mga problema, anong dapat gawin? Nangungusap ang salita ng Diyos sa atin. Kung tayo may pagkakaisa, sundan natin ang salita ng Diyos. Para hindi na tayo magkontra-kontra. Hindi tayo nagtalo-talo. Kaya kung napakalaga yung tunay na kapagkalima sa salita ng Diyos. So sinabi niya, wala kang magagawa. Meron po ako isang experience noon, nalala ko ng dila. Noong pinresyon tayo, bakit may mga tumatay yung babae? Hindi daw inaalaw ng Diyos sa mga babae. Sabi ko, hindi lang video nagkaroon ng konting diskusyon. Pero in fairness, hinanap ko sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan ko sa salita ng Diyos. Habang pinag-aaralan ko, ako'y ninervyos. Sabi ko, maubliga ata ako. Kasi, kung ito talaga sinasabi niya sa salita ng Diyos, hindi ko pwedeng kontrahin, hindi ko pwedeng baguhin. Ang obligasyon ko sumunod. Kaya nga po ninervyos ako nun eh. Kasi habang binabasa kong bawat salita, bawat kataga na ginamit ng Bible, tinitingnan ko. At isang salita na lang ang hindi ko pa nakita. Kasi po, naturuan ako noon ng isang Bible teacher, si Dr. Jose, nakalimutan yung pangalan niya. Naging teacher po namin dyan sa isang pagkaaral dyan sa may Presby. Kasi sabi niya, kapag may problema ka, bumalik ka sa original language. Kaya may problema ako, bumalik ako sa original language. Meron akong Greek and Hebrew na ginagamit na libro. Na tama-tama, meron ako doon. Binuksan ko. Isang salita na lang ang hindi ko pa nabubuksan. Yung salitang man. Na may tinignan ko kung ng Greek word ng man, ang dami pala. At iba-ibang pinapatong ko lang. Sa conclusion ko, nakita ko, unang conclusion ko, sa isang asawang lalaki, kung laliman pa natin, sa isang lalaking nangunguna sa iyo. Kaya nga po sabi ni Pablo, hindi mo ba? Mga babae, hindi ko inaalaw na kayo magtanong, makipag-diskusyon, kapag nandun ang asawa ninyo. Magtanong na lang kayo sa bahay, doon kayo magtanong. Sa asawa kayo magtanong. So, nakita ko ang ibig sabihin, dapat meron yung nangunguna sa iyo. Alam mo nyo, ang unang-unang nangunguna sa inyo, yung mga asawa. Kung babae ka, magpasakop ka. Hindi ka pwede magturo, mag-suggest ka lang. Tuturuan mo yung lalaki, mag-aaway kayo. Hindi ba? Hindi pwede turuan yan. O kung mag-suggest ka lang, o may masabi kang wisdom, sabihin mo. Pero it is an option sa kanya kung tatanggapin niya o hindi. So, merong authority. Sabi niya, hindi ko na-allow na meron ng tagapanguna, pangungunahan pa ninyo. Para bang, kumbaga sa halimbawa na lang, gawin na natin personal dito sa church. Halimbawa, ako yung pastor, hindi pwedeng si Mrs. ang magtuturo sa inyo na hindi ko tinuturo sa iglesia. Ibig sabihin, dapat yung mga bagay na inaalam ko lang, yun ang pwede niya ituro. Yun pong ibig sabihin na hindi ko inaalaw ang babae magturo sa kanyang sarili. Dapat meron sumasakop sa kanya. Meron nagbibigay ng approval sa kanyang ginagawa. Without the approval of the higher authority sa isang babae, hindi siya pwede magturo. Kung siya para bang ganito, sa English,
Sabi nga, naalala ko si Derek Prince, sabi niya, I teach kanya about, and my wife later will speak about. Sabi niya, dati pa niya yung sinabi ko, ako ay magtuturo mamaya, pero ang asawa ko ay magsasalita. Malaking kaibahan na magtuturo sa magsasalita. Kasi ang asawa ko, ibig na sabihin, para ba siya, magtuturo ako mismo kung ano natutuhan ko, lahat na revelation ni Lord, kasama na lahat yan. Pero ang asawa ko, kung ano natutuhan niya sa akin, siyang sasabihin niya sa inyo. Yun pong ibig sabihin niya. So, nang mabasa ko, nakahinga ako. Sabi ko, pwede pa lang tumayo. Huwag lang tumayo maging senior pastor. Kaya po sa Polar Best, sabi natin, hindi pwede mag-senior pastor ang babae. Ngayon, sa mga ibang church, sabi ko naman, kung kayo senior pastor, sa inyo yan, hindi ko naman pakikilaman, isa lang ang hahabilin ko. Kung kayo may asawa, hindi nyo ordinary member ang asawa ninyo. Hindi nyo siya tupa. Kayo ang tupa niya. Kayo, asawa kayo eh. Ang pagtulong niya sa iglesia ay optional sa kanya. Kung gusto niya tumulong, tumulong. Pero hindi mo pwedeng sabihin, sumunod ka sa akin. Ako pastor dito. Hindi po sa tupa. Special po ang lugar niya. Hindi porke naging pastor ka, sapot mo ng asawa mo. Illegal po yan. Hindi po tama. Para bang walang kaibahan, nang ikaw ay naging lingkod ng Diyos, pinagmamalo mo ang tatay at nanay mo. Gusto ba niyo yun? Tanong ko sa inyo. Dahil lamang naging tinawag sa lingkod ng Diyos ang inyong mga anak, bandang huli, magmamano kayo sa Kanya. Binastos kayo. Kayo po ang hindi na magbabago ang pagiging magulang ninyo na dapat igalang. Amen? So, sa mga katuruan dapat nagkakaisa tayo. At sabi niya mga direction. So, muntik ako maobliga, mabuti, hindi naman tumama. Sabi niya, pagtutuwid sa likong gawain at so, kung mayroon tayong mga maling ginagawa, ang Bible tuturuan tayo. Dapat dito tayo nagkakaisa. Hindi pwedeng, hayaan mo na siya. Masisira ang pagkakaisa natin. Kaya ka po nandiyan sa kanan Diyos upang maging batayan natin kung ano dapat gawin. At pasal niya sa pagsasanay para sa matuwid na pumumuhay. So, ito po nagtuturo sa atin. At ang pananampalataya dahil ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako. Alam po ba ninyo, ang assurance pa lamang ng salvation, ang sinasabi ng assurance. Assurance sa iyo dahil alam niyo Diyos, mahina ka, pero hindi ka niya hinahatulan sa iyong kahinaan. Tutulungan ka ng Diyos para magbago. You are assured. Assured ka sa bagay niya. Kung titignan mo yung sarili, talagang nagkakasala tayo lagi. Madalas eh. Minsan sa salita lang. Minsan nagiging marites ka pa. Tapos nag-Jesus ka, Lord, patawarin mo kung sobra lahat ang salita mo. Hindi mo maganda. Ano? Bigla kang sumasakay sa mga salitang hindi mo dapat sakyan. Mga bagay na hindi maganda sinasabi mo sa isang tao, walang pakinabang. Wala siyang concern, huwag mo na sabihin. Pwede ka lang magsalita kapag may concern ng tao yun, huwag mo maapektuhan siya, possible. Pwede siyang madamage kung hindi niya alam. Bilang warning, pwede mo sabihin. Pero wala naman siyang epekto, huwag mo na sabihin, chismis na po yun. Okay, mga marites, tanggalin ang pagiging marites. So, kapag sasataan ng Diyos, tingnan niyo, dahil ang Diyos ay nagbigay ng assurance, nagbigay ng pangako ng mga reward, lumalakas sa loob natin. Nagiging matapang tayo. At dito tayo dapat nakikita pagkakaisa nagiging matapang, malakas, at ang pag-asa. Alam niyo, kung wala kang pag-asa ang ibinigay ng Diyos, kapag hindi sinabi ng Diyos, ako naniniwala kapag sinabi niyo, walang reward, special reward, ang mga nagtitiis. Bakit ka ba magtitiis? Useless. Pero ang Diyos, kahit obligado mong gawin, ang sabi Lord, kapag nagtiis ka, may malaking gantimpalang tatanggapin ka. Obligasyon mo na
Pero dahil may mabigat na pagtitiis ng kailangan mong gampanan, ginawa mo, may malaki kang reward. At ang sabi ni Pablo, higit sa aking inaasahan ang naghihintay sa akin. Kung ganito kalaki ang pag-asa na tatanggapin mo, magtiis ka lang. Nakakahiya pa lang ihambing ang iyong pagtitiis doon sa katimpalang ibibigay niya. Dahil meron siyang sinabi, nagkaroon tayo ngayon ng pananampalataya na ang Diyos ay napakabuti at hindi tayo malulugi. Nalulugi ba kayo sa Diyos kasi sa inyong pagsunod? Malulugi kayo kapag hindi kayo sumunod. Amen? So, pangalaman natin ang Panginoon. Tayo ang talunan. Tayo pang talunan kapag hindi tayo nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi, nangako na siya. Marami na siyang inihanda. Marami pong ginagawa ang Diyos. Pero ang Diyos matiisin sa atin. Mapagpasensya, mapagbata, kahit na makulit ka, kinukulit ka pa rin, hanggang mabago ka. Kasi ayaw ng Diyos na umalis ka sa lupang ito na walang sasalubong na reward sa iyo sa langit. Amen? Kaya nga yung mga makukulit, ito ang pakatandaan ninyo. Sabi ko, kasi kung anak tayo ng Diyos, tulad ng ating mga magulang, namamalo yan. Kaya kung kayo'y pasaway, may pag-asa naman magbago, pero ang paraan na pagbabago, hindi sa madaling usapan. Mahirap na paraan. Ito po yung lagi ko sinasabi. Kung hindi kayo makuha sa madaling usapan, mahirap na paraan. Grace pa rin at mercy ni Lord. Imbis na kanyo ikaw ay hatulan, pagbabago pa rin ang ginagawa sa iyo para mabago ka. Para lamang tumanggap ka ng malaking biyaya sa Kanya. So, napakabuti po ng Panginoon. So, dapat nagkaroon tayo ng isang pananampalataya. At ang isang pagkakilala. Hindi lamang tayo naniniwala sa mga blessings, sa mga pangako ng Diyos, sa Kanyang salita na ito totoo at dapat sundin. Kung hindi, kilala mo ba ang Diyos? Maraming nagsasabi, kilala ko ang Diyos, pero pasaway, hindi po nakilala ang Diyos. Kapag ang isang tao nagsasabi, ulitin ko, kilala ko ang Diyos, pero pasaway, hindi naman siya anak ng Diablo. Mali man anak ka ng Diablo. Hindi mo tunay na kilala ang Panginoon. Kapag kilala mo ang Diyos, mahihiya ka. Mahihiya ka, hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay nakakagawa ng mali, nagsisisi ka kagad. Lord, forgive me. Cleanse me. Hindi mo ba? Kasi kung kilala mo ang Diyos, so kailangan tayo magkaroon ng kaisahan sa pagkakilala ng Diyos. Ano bang kalikasan ng Diyos? Dapat ito yung pinag-aaralan natin pagdating din sa salita ng Diyos at dapat imagine din ninyo. Hindi pa ninyo kilala ang Diyos pero kapag kayo nag-imagine ng magagandang bagay, mga dakilang bagay, hindi po kayo nahuhuli. Inaabot-abot nyo na ang katotohanan. Ibig sabihin, kung baga sa racing, wala ka sa dulo. Lalo ka na sa gitna. Kapag nag-expect ka ng gaano kabuti ang Diyos, gaano kahabag ang Diyos, gaano kabiyaya ang Diyos, ano ang justisya ng Diyos. Lahat po ng katangian ng Diyos, gaano kalalim at palaki pag-ibig ng Diyos. Kapag lahat ng katangian yan ay iyong binulay-bulay na ang Diyos ay higit pa sa iyong iniisip. Bitin ko, ang Diyos ay higit pa sa ating kakayanang isipin kung gaano siya katotoo. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan. Ito po dapat nating i-desire. Ito dapat nating binubulay-bulay. Lagi nating itanim sa ating mga puso. God is greater kaysa sa aking nalalaman. At gusto mo ngayong maghayag, Lord, maghayag ka pa sa akin. Dahil hindi ko lubusang naintindihan. Kaya ang mga taong hindi nagtatanong sa Diyos at hindi humingi ng revelation kung gaano katotohanan Diyos, kaya malamig, kulang sa apoy, pasaway. Tandaan po ninyo, walang pagkakaisa kapag pasaway ka. Nasisira ang pagkakaisa ng katawan ng Panginoon. Dahil sa katawan ng Panginoon, hindi po nagiging pasaway, nagiging masunurin sa araw-araw ang kanyang mga anak. Amen? Dapat po yun pong ating target. Magbago tayo.
Ano? At nakikita natin din sa salita ng Diyos. Nakikita rin natin sa mga buhay-buhay ng bawat isa kung anong ginagawa ng Diyos. Hindi lamang kalikasan ng ating nakikita o inuunawa o binubulay-bulay, ano ba yung kalikasan ng Diyos? At ano naman ang kanyang mga gawa? Kasi doon mo na mabalanse. Ito yung kalikasan ng Diyos at ito yung kanyang gawa. At kapag ito alam mong balansihin, alam mong unawain, ang unang-unang sikreto para malaman mo, sabi ko nga, kasi gusto mong makilala lalo ang Diyos. Ang punto kapag ang Diyos ay yung nakita o naunawaan ng kanyang kalikasan at nakikita mo kanyang mga gawa, ang magiging bunga nun, kung anong, sabi nga, nakikita mo yung ugali ng Diyos. Para bang, kung isa mahirap sabihin yung nature, ang nature ng Diyos, ang kanyang work, at pagkatapos, kapag nakita mo ng ugali, yung attitude ng Lord, ibig sabihin, alam na alam, kapag nakita mo yan, makakaroon ka ng pangunawa kung anong gagawin ng Diyos. Bagamat siya ay parang ganito, sa isang kakaibang pangunawa, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Pakatandaan natin, God is a God of justice. God is a God of righteousness. God is a God of mercy. God is a God of love. Paano ka ngayon naligtas? Pinatawad ka ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos. Where is justice? Isa ka lamang marumi. Isa ka lamang makasalanan. At dito makikita, bagamat ang Diyos ay mapagpatawad, mahabagin, pero hindi niya sisirain ang kanyang pagiging makatarungan o yung justice ni Lord, hindi niya sisirain. Still, God is a God of justice. Sinasabi natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ang Panginoon na ang gumawa noon. Dahil hindi niya kayang sirain o hindi niya pwedeng sirain ang kanyang kalikasan, siya na po ang gumawa ng bagay na yun para ikaw ay matupos ng Panginoon at naibigay sa iyo ang habag at biyaya ng Panginoon. Amen? So wala po sinisira ang Diyos. Kaya kapag nakikita mo, God is a balance God sa lahat. Sukdulan ang ugali ng Diyos. Hindi niya sisiraan. Very ng Diyos. Higit sa ating nangunawaan, gano'n ng Panginoon. Hindi marunong magpabaya ang Diyos. Tandaan natin. Pero kung naalala ko isa sa salita ng Diyos, pagkatapos gawin ng Diyos, magpakilala ang Diyos at gawin niya ito, mapag-unawa mo kung gaano kapag mahal ang Diyos, gaano siya nagtiis dahil sa for the justice to be served, nagtiis siya sa krus, sa Kalbaryo na matay sa doon, at ngayon binibigay ang biyaya ng kaligtasan sa iyo, kanyang pag-ibig, nakilala mo, nakita mo at naintindihan mo, at ngayon hindi mo ito tinugunan ng tama. Ang ibig sabihin no, ang Diyos na gumawa ng lahat ng ito ay iyong binaliwala. Ano sa palagay mong gagawin sa iyo ng Diyos? So, matakot po tayo sa Diyos. Kaya nga, bagamat ang Diyos is a God of love and mercy and justice, o righteousness, o naman, pero still God must be feared. Dapat pa rin katakutan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay mahabagin, huwag ka nang matakot sa Diyos. Magkaroon ka pa rin takot sa Diyos dahil ang Diyos ay matuwid at pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng magaganda at mabubuting bagay sa iyo, ibabaliwala mo, ang Diyos na ngahakot sa iyo. Kayo na mag-usap. Hindi ko nakapasukan niya. So, ibig sabihin, takot tayo sa Diyos. Huwag nating sabihin, mahabagi ng Diyos. Mahabagi, walang duda. May hustisya ng Diyos. Binigay naman niya ang hustisya niya. Nang siya ang gumanap, siyang umako ng lahat na yun. Siya ay mapagbiyaya, mapagpatawad. Pero kapag nireject mo ang kanyang pag-ibig sa iyo, dati sa rejection, kasi siya ay namatay dahil sa kasalanan, at ngayon mabubuhay ka pa sa kasalanan, iba na ang usapan. Amen? So,
Yan po pakatandaan po natin. At kapag nakikita mo naman ang kalikasan ng Diyos, nakikita mo kanyang kadakilan, kanyang kabanalan, nakikita mo kanyang mga gawa, nakikita mo kanyang ugali. Kapag lagi mo inuunawa yan, mahuhulog ang loob mo sa Kanya. Mai-inlove ka sa Kanya. For sure. At ito naman ang hinahanap ng Diyos. Kasi ang tao, nakita niya o nagkaroon siya ng karunungan kung ano ang Diyos. At binubulay-bulay niya yon sa kanyang puso at isipan. Para kang nakakita ng isang magandang bilang. At nakita mo yung na-admire ka, kaganda niya. Tapos nakita mo ugali niya. Napaka-talinot, maganda yung ugali niya. Para bang yung mga katangian na hindi sa kanya, lalo ka mahindan sa kanya. At ito'y mapagmahal pang nakita mo. Lalo na kung daw pinansin. Pag pinansin ka ng isang babae, gano'n kabuti, madakila, kahit hindi ka inlove, may inlove ka. Gano'n din ang Diyos. Pagkatapos makita ang kanyang kagandahan, kabutihan, at nalaman mo kung gaano kanya kamahal, manhid ka na lang para hindi ka ma-inlove sa ating Panginoon. Amen? Kung kayo hindi pa in love sa ating Panginoon, Panginoon, sabihin lang nyo, gusto ko makilala kita lalo sa iyong kabutihan upang patamnan ng pag-ibig ang aking puso sa iyo. Hidingin nyo yan sa Diyos, ibibigay niya. Walang tanggi ang Panginoon. Pero kung hindi mo siya pinapansin, walang magagawa ang Diyos. It is your decision. Kaya, ang decision natin dapat ay makasunod at matutuhang mahalin ang Panginoon. At kapag natutuhan mong mahalin ang Diyos, ang magiging punto nun, magkukumit ka ng iyong sarili sa Kanya. Ang tunay na nakakakilala ng pag-ibig ng Diyos, sinasabi niya, Lord, ako'y sa iyo. Dahil ikaw ay akin, ako'y sa iyo. Amen? Amen. Kaya nga sabi ni Lord, wala makakaagaw sa kamay ko. Ang sino mang nasa Kanya. Kasi siya ay sa iyo at ikaw ay sa Kanya. Agad nabubuo ang bagay na yan, walang sino mang makakaagaw o makakasira sa inyo. Amen? So, at ang isa pang hinahanap ng Diyos. Sabi niya, dito sa ating binasa sa Ephesians kanina, ulitin natin, sabi niya, so verse 13, ulitin natin, sabi niya, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya, nabanggit ako, at pagkakilala sa anak ng Diyos, yung ating pagkakilala sa kanyang kalikasan, gawa, ugali, at na-inlove tayo, tunay na nakakakilala sa Diyos, talaga mahuhulog ang loob niya sa Kanya. At ang uli, ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sa pagiging ganap o kaayusan, kabanalan ng ating Panginoon, hanggang magkaroon tayo doon tayo papunta. Ang anak ng Diyos at tayo mga nandito, ang talagang target natin. Hindi lamang magkaisa ng pananampalataya, hindi lamang lalo lumalim tayo sa pag-ibig kay Kristo, o hindi lalo pa tayo maging ilaw sa sanlibutan ito. Gawa ang ilaw ni Kristo ay makita sa iyo at patuloy na magliliwanag. Ang ibig sabihin ng ilaw? Maayos na buhay o ugali, maayos na pananalita, kaisipan, ano po? Yung puso mo, natuturuan. Ang puso natuturuan, very appreciative, mapagpasalamat ang puso natuturuan. Ang taong walang pasalamat, paano matuturuan? Pag wala kang appreciation, ang tinatanggap mong mabuti, parang karapatan mo pa. Kaya po mag-ingat kayo sa inyong kapag hindi tayo marunong magpasalamat, parang sinasabi mong karapatan mong tumanggap. Kaya pag nang tumanggap ka, pag nakakita ka ng kagandahan ni Lord, huwag mong sabihin, mahal kasi ako ni Lord. Parang karapatan mo pa dahil mahal ka ni Lord. At nagpasalamat ka, mahiya ka. Wala naman dapat mahalin sa iyo si Lord. Kung susukatin ka, nakakahiya tayo.
Pero minahal pa rin tayo. At ngayon, dahil sa pag-ibig niyan, gusto tayong baguhin ng Diyos from glory to glory, maging katulad tayo ni Kristo sa kanyang kaliwanagan. Amen? Ito po yung atin, pupuntahan. Sabi po dito sa meron po tayong dudugtong dito. Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. So, hindi porke naligtas ka na maging pabaya ka sa iyong ginagawa at magiging yung lifestyle mo hindi mo babaguhin. Kung tayo tagasunod na Kristo, dapat tayong magbago. Ito po ang number one na pinakamahal na dapat mangyari, makita. Ito yung prutas ng katotohanan. Ang prutas ng katotohanan ng taong may pag-ibig at pagkilala sa ating Panginoon, binabago kanyang sarili, inaayos ang kanyang sarili. Dahil sabi niya, hindi magmamana, ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Sino yung mga ito? Sample, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, may warning po si Pablo. Wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ako'y naniniwala meron po dalawang bahagi. O ang condition, sabi niya walang bahagi. Kapag itong ginagawa mo. Halimbawa na lang, alam mo ba niyo yung dito sinasabi dito na ang makasalanan, the unrighteous, sabi niya, hindi, sa English po dito, ang term na ginamit, unrighteous. Alam ba ninyo ang Greek word na kung ano ginamit dito? Tatignan ko lang kung ano yung meron. Adikos. Adikos. Sabi ko, adik ata. Para ata doon nakakinuha yung pangalang adik. Kapag ikaw adik, sabi niya, kung ikaw ay adik sa mga bagay na ito, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglarasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Parang adik ka na sa iyong ginagawa. Alin man dito, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Wala bang remedyo? Ito ba'y final na? Kung ikaw ito ugali mo, tandaan ko nito, ang isa sa mga ito po isang controversial kapag ating daw sabihin. Controversial sa marami. Magawin na lang natin mababaw, naglalasing. Wala kang ibang ginawa sa buhay kundi maglasing. Adik ka sa lasing. Wala bang remedyo ang naglalasing para mawala ang kanyang addiction sa lasing? Tanong ko, ulitin natin, pinakamababaw na lang. Para lang maintindihan yung ibig sabihin. Ang naglalasing, wala bang remedyo para maalis ang kanyang pagiging addict sa lasing? Sa alak. Lasinggo. Addict. Hindi kumpleto ang araw. Ang oras niya, hindi siya umiinom. Ito lang ang sinabi niya. Kasama dito, naglalasing. Hindi ko niya sinabi yung mga marunong uminom. Marunong ka nga uminom, kaya hindi ka nalalasing eh. Nasa tamang okasyon. Nasa tamang lugar. Hindi mo inaabuso. Ano? Hindi ko yan sinutukoy naglalasing, adik. Ang tanong ko, meron bang remedyo? Meron po, di ba sa atin, sa tao? Ang adik na lasing, i-rehab mo, nawawala ang kanyang pagiging adik sa alak. Kung siya'y adik, nawawala, nare-remedyo. Anong ibig ko sabihin?
Ito po yung isang bagay na dapat natin katakutan. Hindi ko alam kung mawawala o hindi. Nasa tao yan. Nasa taong sabihin natin adik. Katulad yung nabanggit ko noon. Meron akong narinig na chismis. Test na konti. Sabi niya, nasa rehab center sila. Adik ng droga. Alam nyo, eleman ko, 3 buwan bata sila doon na nire-rehab. Siguro nasa kalagitnaan ng kanilang pagkakarehab, yung isa nagbebenta ng droga sa loob. Ano sa palagay nyo ang mangyayari? Hindi ka na i-rehab, you will be judged. Mahatulan ka na. Kaya ka nire-rehab hanggang maalis yung desire mo. Hindi presa, inaayos ka, nagbebenta ka pa. Paano mangyayari yun? Alam niyo, sa akin ang Diyos hindi pa tapos. Ang Diyos lang nakakaalam kung sino yung tapos at hindi. At ako naniniwala ito ang purpose ng Hades. Rehab ka, pero ibang klaseng rehab. Sa rehab dito, alagaan ka, makakainin ka. Isolate ka nila. Sa rehab ng Hades, init ng apoy ang iyong kalaban. Nananalangin ka lagi sa Diyos na sana mawala yung init. Yung apoy na init. Hindi naman po apoy, init ng apoy. Nasa dalawa lang ang pupuntahan mo. Isusumpa mo ang Diyos o hihingi ka ng kahabagan sa Diyos sa lugar na yun. Sino ang gusto mapunta sa ganoong lugar? Wala, hindi lugar. Kung kayo'y pasaway, it is possible itong mangyayari sa akin. Dahil adik ka. Mahabagin pa rin ang Diyos. Nasa Hades ka na. Nagre-remedyo pa siya. Bakit? Kasi nga, nung siya mamatay, doon sa kanyang, sa panahon siya namatay, nagpunta siya sa Hades, nangaral ng mabuting balita. Upang sila yung muli, upang sila mabigyan ng pagkakataong tumawag sa kanya at magkaroon pa ng pag-asa ng kaligtasan. Sa mga nauna yan, tayo nakarinig ang aking nakikita, iririhab kayo sa isang mahirap na paraan. Nasa dalawa lang, sisigaw kayo ng habag o sisigaw kayo ng sumpa laban sa Diyos. Dahil mahirap ang nandun. At kapag ikaw ay narihab, imagination ko lang itong isang ito. Siguro pag nakorek ka na, ililipat ka na ng Diyos, alsin ka na doon. Nagpakumbaba ka na at nag-ayos, sinumpa mo na kasalanan mo na hindi mo na gagawin. At talagang naalala ko yung kinaikwento, gusto ko lang yung balik, sa iba naman din pa nila narinig. Yung tatay, nakikita niya yung kanyang dalagita nandun sa saklaan. Kilala niyo ito eh. Nasa saklaan. Pinagpagalitan ng tatay. Every time nang umuwi ang tatay, nandun sa saklaan. Dumating ang oras na yung tatay umakyat ang dugo sa ulo. Tinawag niya yung anak. Pagpasok sa bahay, kinuha niya yung martilyo, pinitik na konting daliri. Eh, martilyo yun, inalagay sa dingding. Pinitik ng konting tornilyo, ay martilyo. Kapag mainit ang ulo mo, hindi ata marunong ng konti eh. Mabigat din yun eh. Alam mo ba yun, nangyari sa bata? Nangitim ng daliri, umiyak siya ng matagal, masakit ang daliri. Alam mo yung resulta? Ang sabi niya, kapag meron siya nakita sa saklaan, ayaw, o kaya nakikita na lang ng baraha, ayaw daw niyang lapitan, ayaw niyang hawakan, at nangigilig ang kamay kapag nakakita siya ng baraha. Kung narihab siya sa masakit na paraan, gusto ba ninyong marihab kayo sa masakit na paraan? Para lamang hindi nyo gawin ang isang bagay na masama. Inalok tayo ng Diyos na napakabuti. Mabuti ang alok ng Diyos. Kaligtasan na hindi ka kailangan magsakripisyo. Pero kapag nagpabaya ka, sana nga, pwede ka pang irihab.
at matatama. Pero sinong gusto? Kaya ito yung gusto kong isang warning sa atin, mga Kristiyano. Lagi ko sinasabi, huwag tayong makipagbiruan sa kasalanan. Huwag natin sabihin, mahabagin naman ng Diyos, mabiyaya naman ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos. At ang huling verse na sinasabi ng Bible, sabi niya, sa 2 Peter 2:20, sa 2 Peter chapter 2 verse 20 and 21, sabi niya, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ng mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ulitin ko, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang dating ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ng banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Kapag tayo nakakilala na, huwag tayong magkikipagbiro sa kasalanan. Kasi sabi niya, mas magiging masahol ka pa sa dati. Kaya ito yung isang tanong kahapon na narinig ko, sabi niya, meron daw nagtanong, pwede bang magsama daw ang Holy Spirit at saka demonyo sa isang tao? Sabi ko, pagbuling-buling kung mali ang tanong eh. Kasi ang sabi niya, meron daw isang minister, very anointed siya. Pero ang buhay niya, pasaway. Tandaan po natin ang salita ng Panginoon, kapag binalansin natin, ang anointing hindi nawawala. Pero ang tao nakakilala pwede mahulog sa kasalanan at magiging mas masahol pa siya. Ibig sabihin, desisyon na niya. Wala hindi mo doon. Dinesisyonan lang niya. In-enjoy lang niya. Maaari tinukso siya, pero hindi demonyo nananahan sa kanya. Niloob na niya. Para bang yun na yung kanyang pinili na gawin sa buhay. Alam niyo kung bakit? Nagkulang sa takot sa Diyos. Nagkulang sa pagkakilala sa Diyos. O kung totoo man nagkakilala, sabi nga po, palagay ko may problema. Maring ang isa, hindi na naintindihan na ang Diyos ay may justisya pa rin. Hindi na pwedeng pagkatapos siya mapako, gumawa ka pa ng mga ganyang kasalanan. Para nga po sabi ni Pablo, pinapako muli ang Panginoon. Nakakapangilabot, sabi nga po, ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ito yung mga extreme. Ang problema kapag ikaw ay napunta rito, sabi niya, sa verse 20, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Kapag sinimulan mo, huwag mo sisimulan. Mahuhulog ka sa hukay. Ito po yung punto na rito. Ang punto rito, once na inumpisahan mo, padaluyong ka na doon sa hukay. Sana hindi ka pa umabot sa hukay. Nandun ka pa lang sa bababa. Hindi ka pa umabot sa butas. Kaya ibig sabihin, huwag nating gawing laruan ng kasalanan. Baka hindi ka na makaantas. Hindi ka na makawala. Magayos tayo. Karapat dapat lang naman na ang lahat ng utos ng Panginoon, hindi na tayo pwede magreklamo. Magsikap na lang tayong gawin ito. Pagkatapos niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo, naghihirap, isang Diyos na naghihirap para sa atin, wala na tayong karapatang magreklamo kung tayo nahihirapan. Mas mahirap ang ginawa niya. Siya Diyos na makapangyarihan, banal, ginawa niya yun. Ikaw sa kalamang lupang makasalanan, magre-reklamo ka pa sa kanya mga utos. So, sa totoo lang,
Wala na dapat sa atin na pagrereklamo o hindi magtiwala na lang at isuko sa Kanya ang ating mga buhay. Amen? Kaya pangko natin ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ito po yung ating panawagan ngayon. Niligtas na tayo, pero huwag na tayo makipaglaro sa kasalanan para hindi tayo hahantong sa isang sitwasyon ayaw na ayaw nating maranasan. Kung tayo susunod, kalulahatian, karangalan na naghihintay sa atin kapag tayo namatay. Ang sabi nga ng Bible, paghandaan ninyo ng higit ang inyong kamatayan kaysa sa inyong kaarawan. Kasi, final na yun eh. What I mean, yun, nakalista na ang lahat ng ginawa mo. Mamaya, magsisi ka, sana ginawa ko ito, sana ginawa ko ito. Huwag gawin mo na kayo. Malakas ka pa. Wala pong mahina hanggat tumihina. Sa physical lang, sasabihin mahina, pero malakas ka pa kay Lord, manalangin ka lang, ang dami mo pwedeng ipanalangin. Kung nangangailangan ng panalangin. May mga mission pa rin tayo kahit ano gawin mo, pero sana maproteksyonan ng bawat isa na hindi naman nakahantong sa mahirap na sitwasyon. Yung iba kasi, pasaway, kaya nakakalimutan na ang Lord. Kaya nang siya'y pinalo siya, yun, doon siya tumatawag kay Lord. Araw-araw, Lord na lang. Pero salamat kay Lord. Hindi naman niya sinasabi, gusto ko kang saktan. Sabi ni Lord, inuna mo pa kasi yung bisyo mo kaysa sa akin. Kaya sinoso ako eh. Alisin ko yung bisyo. Para hindi ka magbisyo, itong gawin to. Para magkasarili lang tayo. Hanggang matuto ka. Dahil si Lord naman, sa lupa, temporary lahat ng mga bagay dito. Ang permanent doon sa langit. Amen. Talakpan po natin ang Panginoon.